ito pong Servicio Fair, itong bagong Pilipinas Servicio Fair, handog sa iyo ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa totoo lang po, itong sinasabing bagong Pilipinas Servicio Fair, ito talagang matagal ang inisip ng ating mahal na Presidente na maibigay ng tulong na ginhawa at maayos na buhay sa lahat ng Pilipinas. Kami, maglingkod, magserbisyo, at makinig sa inyong hinaing. At siyempre, mahal na mahal natin po kayong lahat sa Davao City. Magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang sawayan ng Pilipinas! Super Pinas TV. Super Pinas TV. Tila nakakapagtaka ang ginawang serbisyo fair na ginanap sa Davao City na pinanguluhan ni Speaker Martin Romualdez dahil sa kasagsagan ng bagyo at baha ngayon sa ilang parte ng Luzon, ay doon pa talaga sa Davao City ang binigyan ng prioridad sa mga ayuda. Maraming mga kongresman at iba pang opisyal ang dumalo sa event na nakapagtalaga ng 1.2 billion worth of government services and financial aid sa Davaoenos. Ang mga umatend ay sina Senator Bong Revilla, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Deputy Speakers David Suarez, Raymond Democrito, Mendoza, Antonio Albano, Yasser Alonto Balindong, Tingog Party List Yedak Romualdez, at Jude Arcidre, PBA Party List Representative Margarita Mix Nograles, at Marino Party List Representative Sandro Gonzales. Kinwestiyon ang serbisyo fair na ito ng mga netizens dahil parang hindi naman yata naitugma ang pagbibigay ng ayuda sa Mindanao na mas marami namang nangangailangan sa mga nabahaan sa Luzon. Hindi naman nagpatinag ang mga netizens sa kanilang mga hinaing at ayon sa ilang mga komento, "No to ayuda. Give a permanent job for these people. This money should be used instead for more infrastructure projects so that all Filipinos will benefit, not limited to certain group. Kawawang middle-class Filipinos tagabayad ng buwis pero hindi mapakinabangan. Pera nating mga middle class na totoong nagbabayad ng buwis at napakinabangan ng gobyerno pero tayo ang hindi nakatanggap ng tulong. Lagi na lang ayuda, ayuda, ayuda para sa mahihirap. Mahirap din naman tayo, hindi lang tamad. Para sa inyo mga ka-super, maaari nga bang paraan ito para kunin ang simpatya ng mga taga Mindanao hinggil sa mga aligasyon na political harassment na pinamunuan umano ni Speaker Martin Romualdez? Posible din ba kaya na isa rin itong paraan para matakpan ang negative effects na nangyayari ngayon sa QOJC laban sa PNP at administrasyon? Bakit kaya sa Davao pa ginanap ang pagbibigay ng ayuda na pwede namang ilaan na lang at ang atensyon sa mas nangangailangan sa mga nabahaan? Maayong buntag ka natong tanan! Nalipay ba mo ngayon buntag? Hinay man oy. Nalipay ba mo? Kana, no? Siyempre, ato ang palakpakan ng atong mga guests, no, ngayong buntag. Ang ating speaker, ang aming lideres sa Kongreso, Speaker Martin Romualdez. Siyempre, nandito din ang pinaka-head ng itong Serbisyo Fair dito sa Davao City, Secretary Leo Magno. Senator Bong Revilla. Ang hirap sumunod sa inyo, Sen, pagkatapos magsalita. Pero palakpakan po natin ang ating kaibigan sa Senado. Ang ating 203 na congressmen gikan sa laing lugar sa Pilipinas. Ato ang palakpakan ng paghatag nila ng suporta sa atua sa mga laing-laing na mga heads ng mga departments and ang kapangalan ko na head ng CSC, Attorney Carlo Nograles. Palakpakan po natin. Hug sa tanan, mayong buntag! Narito na ang gihulat nato na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Hindi ba mo malipay, dira? Diba? Nalipay ba mo? Siyempre, kinino, sa mga marites dira. Medyo kabalo naman mo na naigamay na gubot sa politika diri. No? Pero, bisan pa, nagstorya ni Speaker,
Daghan man nagpangutana kung kanus-a moabot ang bagong Pilipinas Servisyo Fair. Si Speaker Martin, nagstorya mi, ang gitan-aw niya kung unsa ang kinahanglan sa Davao City. Wala niya gitan-aw ang politika diri sa atoa kay nakita niya mas kinahanglan sa mga tao ang tabang. Kining paghatag ng ayuda wala ni kahit anong politika. Tabang ni sa mga taong bayan. Kaya nag-abot ng 250,000 beneficiaries ang bagong Pilipinas Servisyo Fair. 250 beneficiaries ang makadawat sa ayuda ngayon buntaga. Palakpakan naman nato. Ang 250 beneficiaries na to mag-abot ng 1.2 billion assistance gikan sa atong national government. Palakpakan nato ang administration na to. Mag-abot 1 billion cash assistance sa mga taga-takbayan sa Davao. Ha? Ay, 250,000 beneficiaries. Sorry. Gi-correct ba ko? Sorry. Tao lang po. Sharo, di ta malipay. Makita natin kining administration nagatanaw sa atua, nagapaminaw sa atua at handang muhatag ng tabang ug nag-ayuda sa atua. Palakpakan natin itong administration na to. Walay lain na administration nakabuhat ng ganito kadako na serbisyo sa atua sa dakbayan sa Davao. Palakpakan po natin si President Bongbong Marcos. So yung nagpangita si Speaker, kitanaw niya ang Davao, nakita niya na kinahanglan nato ng tabang. Nagpangita siya ng mga lideres diri taga Davao. Kaya nagstorya mi, kauban si Kong Sandro Gonzales sa Marino Party List. Palakpakan naman ninyo. Kauban si Congresswoman Dindy Bautista Lim sa Dumper Party List. Kauban si Kong Yeda Romualdez ug si Kong Jude Asidre sa Tingog Party List. Nagstorya mi na magtinabangay mi para makapangita ng paagi para talagang mahitabo itong pinakamalaking bagong Pilipinas Servisyo Fair. Talagang palangga judta ng administration na to. Palangga judta ni Speaker Martin Romualdez. Dugangan pa nako na pa mahatag na 500,000 kilos worth sa bugas sa mga tao. Daghan pa kaayo. So maghanyo lang ko no para mapakita nato na kabalo ta magpasalamat. Magbilang ko 1 2 3. Mag-ingon ta, magsulti ta. Salamat President Bongbong Marcos. Okay? 1 2 3. Salamat President Bongbong Marcos. At syempre, kinahanglan jud nato maghatag ng pasalamat sa usa sa rason kung bakit naay tayo sobrang laki na bagong Pilipinas Servisyo Fair. Ang atong bisita na si Speaker Martin Romualdez. Balik ko, bilang 1, 2, 3, sabay-sabay tayo magsutig. Daghan salamat Speaker Martin Romualdez. Kinahanglan jud kusog na ha para magbalik jud siya. No? So magbilang ko ha. 1, 2, 3. Daghan salamat Speaker, daghan salamat President Bongbong Marcos ug sa among mga bisita, Senator Bong, kay Sec. Martin Romualdez kay Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez kay Martin. Mayong Muntag, Davao City! Daghang salamat sa pagpunta nyo rito at sa lahat ng mga kongresista na kasama ko, mga governors pa kasama natin dito, lahat ng mga heads of department and agencies, lahat ng mga organizers ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Daghang salamat. Ito pong Servisyo Fair, itong Bagong Pilipinas Servisyo Fair, handog sa iyo ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa totoo lang po, itong sinasabing Bagong Pilipinas Servisyo Fair, ito talagang matagal ang inisip ng ating mahal na Presidente na maibigay ng tulong na ginhawa at maayos na buhay sa lahat ng Pilipinas.
At sa totoo lang po, nagagalak po ako kay bilang leader ng House of Representatives. Kasama ko lahat po ang ating mga kongresista dito. Miski, sobra silang busy sa distrito nila, sa mga advocacy nila. Ayan, kahapon pa, lumipad. Kaninang umaga, walang tulog, dumating na rito. Dahil po, gusto natin ipakita sa Davao City na mahal po namin kayo lahat. We love you, Davao. We love you, Mindanao. Kayo pa talaga ay talagang mapakalaking bahagi sa ating pag-iisip para magbibigay sa iyo ng mas magandang buhay. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang proyekto, isang programa ng ating mga Pangulo para mailulutas natin ang lahat ng Pilipino sa kahirapan ng buhay. Ito po ang sinasabing malasakit natin sa taong bayan. Kami po sa Kongreso, araw-araw at gabi-gabi, pinag-iisipan natin anong magandang bagong legislation o batas. Sinasabi nila, itong batas na napaka-importante ay ang ating budget. Dito po nagaganap, dito linalaan ang budget o yung mga resources para dito sa mga programa na galing sa DSWD, itong AKAP, itong tupad galing sa DOLE, kaya itong umaga na po, higit 6,500 beneficiaries dito mismo sa Davao City, dito mismo sa auditorium ay makakatanggap na 5,000 pesos in cash plus 5 kilo na bigas. Ginawa natin ito nating legislasyon para sa iyo, para magiging masaya kayo. Kanina po, nagtatanong si Congressman Mix kung happy ba kayo? Masaya ba kayo? Lipay ba? Kaya gusto natin malaman kung itutuloy pa natin to o paano natin ay may improve para pagkagandahan po natin itong programa na to. Para maging mas happy po kayo. Yun po lang ang hangarin natin dito lahat. Kaya nagpapasalamat din ako sa mahal kong kaibigan, Senator Bong Revilla. Kasama po natin sa Senado, siya rin ang gumagawa ng itong napakagandang budget para itong napakagandang programa natin. At syempre naman sa lahat ng mga host natin dito na naghanda. Siguro isang linggo wala na silang tulog. Ayan, si Secretary Leo Magno ng Minda. Maraming salamat. Walang tulugan, coordination. Nakikita ko parati yung mga video, mga pictures nyo. Of course, ang ating chairman ng Civil Service Commission, Carlo Nograles. Congresswoman Mix Nograles of the PBA Party List. Ang inaanak ko ng Dumper Party List, Congresswoman Claudine Bautista Lim. Kasama niyo may bahay niya, si Tracker. Ayan, si Tracker ng DOTR. At siyempre naman, isa pang kaibigan ko, Congressman Sandro Gonzales ng Marino Party List. At saka siyempre naman, ang isang kaibigan ko, variety niyan, yung party list ng may bahay ko, si Congressman Rieda, kasama niya po si Congressman Jude Site ng Tingog Party List. Yung mga kongresista dito, hindi lang mga ating Mindanao. Ayan, yung mga dati mga co-host natin, sila Congressman Chino, Congressman Maricar, of course, Congressman Aldo, kung saan tayo nagkawa na itong bagong Philippine Service Fair. Pero lahat ng kongresista, galing pa sa Luzon, hindi lang Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao, kompleto po tayo ngayon. Kaya nagtataka ko parati hindi naman sa kaladkarin, pero talagang sobra kayong active. Alam ko, talagang busy na kayo sa budget. Meron pa kayong mga committee hearings, pero may oras pa kayo, sumama pa sa akin. Kaya talagang hindi ko makakalimutan talaga yung mga attendance nyo rito. Asahan mo, kasama rin kayo sa budget process at yung mga budget ninyo. Kaya huwag kayong magalala. I assure you. Pasalamatin naman dito yung mga kongresista. Di ba, napagod sila para sa budget. Nandito pa sila. Para po natin mga kongresista. Sa totoo lang po, ayan, saksi na kayo na nandito ang kongresista. Ito yung 19th Congress. Ngayon po lang nangyari ito. Hindi lang ito yung bagong Pilipinas Servicio Fair. Pero yung mga kongresista na gumawa na itong budget, inanda talaga nila para sa iyo, hindi lang ginawa nila yan sa batasan tsaka umuwi na. Hindi. Umiikot kami sa buong Pilipinas para makita natin maayos yung implementasyon.
ito na dapat talaga umabot itong mga programa sa iyo lahat para walang maiiwan at talagang kasama lahat. Yun talaga ang espiritu. Yan ang talagang hangarin natin lahat. Yun ang utos talaga ng ating mahal na presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Lahat ng mga departamento, lahat ng sanga ng gobyerno na yan dito. Kaya ako, taus-puso ko talagang nagpapasalamat sa iyo, naglilingkod, nagsisilbi. Okay naman yung konting puyat. Basta masaya, basta lipay, basta happy ang mga tiga Davao. Yun po talaga ang gusto na natin makikita. Konting ngisi lang, konting palapakan at smile na smile lang. Happy, happy na happy. Yun lang hiningi natin, konting balik. Mamayang konti, ibang mga programa dito sa Bagong Pilipinas Fair, ilo-launch din natin itong mga sinasabi mga isip, yung Integrated Scholarship Incentives Program para mga ating mga scholars, itong CBOD para sa mga negosyante, yung mga micro, small, medium enterprises, yung startup, investments, business opportunities, and livelihood, yung CARD, Cash Assistance and Rice Distribution, yun po ang mga bahagi ng ating Bagong Pilipinas Servicio Fair. Kaya ako po, si Martin Romualdez, leader po ng House of Representatives. Handang-handa kami maglingkod, magserbisyo, at makinig sa inyong hinain. At siyempre, mahal na mahal natin po kayong lahat sa Davao City. Magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang sabayang Pilipinas!